Alright, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman po tayo at bibigyan natin ng opinion. Naku, grabe naman ito. Kakapasok lang, Diyos ko po, breaking news, update kay Tatay Digong sa The Hague. BP Sara, may galit na. Ayan. Ay, nako, Diyos ko po, yari na naman tayo nito, no? Galing ito sa Balitang Pinoy TV, mga kapatid. Hindi na natin patatagalin dahil nakakabahala itong balitang ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Patungkol po ito sa dinalaw si Tatay Digong ng mga taga-Pilipinas. Check upin yung kalusugan niya, kung okay pa siya, kung anong status. Pero di ba wala nang jurisdiction or wala nang connection ng ICC sa Pilipinas. Sabi nila, pero nagawa nila ng paraan Interpol para po maitawid si Tatay Digong sa The Hague. Tapos ngayon, baka naman daw pwedeng gumawa ng paraan para pabalikin si Tatay Digong. Pero hindi na raw pwede kasi nga wala na daw jurisdiction. Ginamit na naman nila yung word na yon. Pero bakit ganon? Ngayon pupunta na naman sila doon. Pumunta na sila doon tapos check kunwari. Nag-alala tuloy itong mga kapamilya ng ating Pangulong Duterte. Kasi nga baka kung ano po ang gawin nila doon. Baka may mga hinding gawin. May mga hindi sila magandang gawin na ikakabahala o hindi magandang mangyari sa ating Tatay Digong. Okay, i-play na po natin to. Coach Oli, shout out po, no? Nasa description nitong original video. Pag-usapan natin na tangkang patayin si PRRD. Hindi na paaabutin si PRRD nitong mga animal na to sa Pasko. Pagdasal na lang natin. Pasok. Sa pahayag, nakatanggap daw si VP Duterte ng impormasyong Narito ang Balitang Pinoy TV. Grabe, no? Para lang sa posisyon, para lang sa kapangyarihan, ito yung mga pinaggagawa nila sa ating gobyerno. Para sa akin, nabababoy na yung batas. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito, pag-usapan natin na tangkang patayin si PRRD. Hindi na paaabutin si PRRD nitong mga animal na to sa Pasko. Pagdasal na lang natin. Pasok. Sa pahayag, nakatanggap daw si VP Duterte ng impormasyong binisita ng mga kawani ng embahada si Digong at in-interview. Git ng bise, inabuso nito ang patakaran tungkol sa pagbisita sa isang nakadetain. Nalalagay raw sa panganib si dating Pangulong Duterte sa pagpayag ng ICC na mabisita siya ng anyay mga lumakip sa kanya. Kita mo. Ito lantaran to. Papatayin nyo si PRRD talaga. Nagkuntsabahan pa yung Pilipinas at saka ICC. Ang ICC, ikaw ang korte. Oo. Dapat ikaw ang tumatayong arbiter. Dapat ikaw nasa gitna. Bakit ganun? Kahit pala ibang bansa pwedeng maging bias sa ganitong mga sitwasyon, ano? Nakakabahala. Pag may nangyari yan, malamang baka yung people power talagang ito na yung magtulak para mas lalong lumakas yung people power. No? Bias din kayo eh. Bakit nyo pinayagan dalawin nang walang abiso ng pamilya or ng abogado? Grabe. Yan na ba yung sinasabi ni Eric? Hay, nako. Ni Erwin Tulfo? Ni Boying? Bending. Sometimes you bend the law. Ito na siguro yung sinasabi nila, no? Grabe talaga ginagawa nila. Nakakadurog ho ng puso yung pagdakip nila. Tapos ngayon, parang may kahina-hinala silang ginagawa. Dalo? Ganyan na tayo, lakasan na lang tayo. Wala nang batas-batas. Wala nang abogado. Wala nang due process. Bastusan na, babuyan na. Bakit kayo kumuntsaba sa Pilipinas, ICC? Kayo naman, Pilipinas. Baboy din kayo talaga. Binababoy nyo ang batas ng Pilipinas. Binababoy nyo ang batas. Hindi na kayo makatao. Para sa posisyon. You know? Kung ano mangyari kay PRRD, sagot nyo yan, maniwala kayo. Sasagutin nyo yan sa taong bayan. Ito talaga ha. Para sa akin, tangkang pagpatayan kay PRRD. Pero Ayaw na talaga nilang paabutin ng Pasko si PRRD. Pero sir, itong putangin ng taong bayan na sinasabi nyo, sa mga matitino, saludo ako. Sa mga nanggugulo,
Mga gago rin talaga sila no? Kasi yung rally, alam mo, ginulo lang May sumawsaw Mahirap yan yung i-schedule mo yung rally tapos di mo alam may makikisawsaw tapos yun yung mga manggugulo. Tapos isisisi nila sa mga Duterte. Ang mahirap Tapos yung rally, imbis na magkaisa talaga ang buong Pilipino para mapabagsak, ang namumuno na kurakot, halimbawa lang naman ito, pinoprotektahan pa nila yon kasi nga ayaw nila kay BP Sara. Naramdaman nila na kapag, teka, pag napabagsak to, si BP Sara ang mauupo, ay hindi rin kami papayag. So, hindi ka makabayan, mga gago kayo. Hindi sila makabayan. Hate nila si Duterte. Lahat ng Duterte hate nila. So, hahayaan lang nila magkurakutan dito sa hayop din na Pilipinas na to. Nainis na rin ako. Ang sakit na mga ganitong mga balita. Hindi naman lahat may mga matitinong mga Pilipino. Pero sa nakikita natin, mga kapatid, walang pagkakaisa. Yung mga ginawa ng mga rapper, tama yun, maganda naman yung panghihikayat nila. Pero may ibang mga nanggulo, may mga binayaran nga daw may mga lumulutang, ganyan, may mga binayaran, ganyan. Tapos wala rin naman mananagot. Diba, walang kwenta yung rally ngayon. Hindi tulad nung dati, talagang bardagulan, isang gusto nila, yung mga dilawan. Ayaw talaga nila, pababagsakin nila kasi wala naman kasing papalit na kalaban pa sila, tinuturing nilang kalaban yung mga Duterte. Ay, wala. Nakakaawa lang tong Pilipinas, Imbis na magkaisa, yung mga nagrarally, nag-aaway din. Wala ako. Sana lang, hindi kasi makatawid yung mga taga Visayas tsaka Mindanao. Hindi sila makatawid papuntang dagat mahal pa masahe, no? Buti sana kung walking distance lang Tsaka pamasahe lang Kaso tawid dagat. Mahal pamasahe. Wala namang sasalo ng pamasahe para naman yung mga taga Mindanao, buong Mindanao, no? Sabihin na natin, majority ng mga Pilipino may gusto sa mga Duterte pumunta ng Malacanang, sa harap ng Malacanang, pati yung mga taga Visayas. No, yun talaga. Kaso diyan sa Luzon parang wala Hindi kaya ng mga taga Luzon lang kasi wala, nagtatalo-talo din. Sila din mga nag-aaway. Kaya para sa akin nag-fail. Oo, narinig ng taong bayan may kurakot. Given na yun Alam naman ng taong bayan talagang may kurakot kaya nagkakaganito tayo. Ang masama nito, rally, nag-aaway-aaway din yung mga nag-rally. Wala din. Biruin mo yung imbis na yung Malacanang yung susugurin, sinugod yung Sogo. Sinira yung mga yung stoplight, sinira. At kung ano-ano pang mga wala namang kinalaman dun sa Wala kung ganyan, di ba? Ay, nako. Tapos yung mga kapulisan din natin, imbis na sana maganda man lamang, bumaliktad na para sama-sama, pero wala. Alam naman nilang may kurakot, di ba? Tapos pag nasaktan sila, siyempre, pabiktim. Mahal ko mga kapulisan, siyempre. Kaso siyempre, sasabihin din nila, pare-parehas naman din tayo, hindi po kami ang kalaban ninyo. Tama naman ang sinabi ng mga kapulisan natin. Hindi naman talaga sila ang kalaban. Yung mga makurakot. Paano yan? Nasa gobyerno nga, nakaupo nga Di ba? Mahal natin yan, mga kapulisan natin. Kaso, yung dahilan, tama din naman, hindi naman sila ang kaaway. Ang problema, galit nga yung taong bayan Kung makikisaman lang yung mga kapulisan, mga sundalo, etc. Na lahat bumaliktad na tanggalin, gumawa na lang ng bagong eleksyon. Tapos yung sa COMELEC naman, tanggalin yung sino mga dapat tanggalin na alam natin parang nandadaya din. Tapos panibagong eleksyon, di ba? Kaso wala Balita ko sa mga ibang nagrally doon, binayaran daw, wala. Kwenta. Wala, ganyan na lang ang Pilipinas. Wala tayong magagawa. Sa tingin nyo, meron pa ba? Sige nga, masakit man. Ikaw, nagbo-vlog ka lang naman siraan mo pa yung taong bayan. Opo, pasensya na po. Pero magmula noon, may nangyari ba? Yung sabihin na natin, ito, tingnan nyo naalala nyo yung rally ng mga Iglesia ni Cristo, sobrang dami noon. Payapa yun payapa. Sobrang dami. Kung tutuusin yung mga yon, pwede nang pumunta sa Malacanang. Di ba? Pero napakabait nila Sama-sama sila, tahimik, okay, payapa.
May nangyari ba? Wala, tinuloy pa rin yung impeachment. Naging 4 pa. O ngayon naman, magulo. Sige, magulo. Wala rin nangyari. Saan lalagay? Para mapakinggan. Eh kung matigas yung nakaupo, ayaw talaga eh. Ayaw bumaba. O, wala. Tapos, mga kababayan, hindi nagkakaisa. May mga magchat-chat. Wala, Pilipino, wala yan. Keyboard warrior. Eh wala, inuunahan nyo agad. Wala na. Hanggang ganito na lang ang Pilipinas. Maghihintayan na lang tayo. Eh pag mag-martial law pa yan, tas wala ng eleksyon, tuloy-tuloy yan. Ngayon, ito naman ang iniisip ko. Balik tayo kay Tatay Digong. O paano kung may masamang mangyari talaga? Wag naman sana. Ano pa bang magagawa natin? Ano pa bang aksyon na magagawa ni BP Sara? Yun ang hindi ko alam. Kasi pag sinasabi nating taong bayan, sana malakas, solid. Yung wala ng kampi-kampi. Kaso yung mga kakamping, yung ibang kakamping lang ha, hindi naman lahat. Yung ibang kakamping, mga nanggugulo lang. Nanggugulo lang. Hindi ko alam kung kakamping yun o ano, basta may mga nanggugulo. Eh yung mga DDS, di ba, doon sa iba sila nag-rally? Payapa naman. Dito lang nanggugulo eh, wala. Ano kaya ang pwedeng mangyari? Pag halimbawang, wag naman sana ang ating Tatay Digong ginawa nila ng hindi maganda. O ano nang kasunod pagkatapos noon, people power ulit. Tapos guguluhin na naman. Maganda niyan, bumaba na si BBM. Lagi siyang walang alam eh. Wala akong alam eh. Hindi ko alam eh. Ganito pala, hindi ko alam. Eh, napakalinis pala talaga ng ating presidente, sabi nga ni Ka-Anjo. Napakalinis ng Pangulo kasi puro siya hugas. Hugas kamay. Comment nga po kayo mga kapatid, tsaka palike na rin ha, please naman. Comment kayo, magsabi nga kayo ng mga saloobin nyo dyan. Pabasa naman. Kasi habang lumalapit sa 2028, tandaan nyo to, sasabihin ko, hanggat lumalapit tayo sa 2028, dadami pa ang Kiko Barsaga. Dadami ang Tiangco. Dadaming mga politiko na babaliktad at ipagtatanggol ang katotohanan. Because 2028, they know BP Sara will sit surely as president. At habang tumatagal, mas maraming tumatapang dahil nakikita nila si Bongbong Marcos wala talagang planong ayusin etong naganap. O yun nga eh. Wala talaga, wala. Wala, kahit ano, wala nga nagagawa eh. May nakita ba kayo? Tapos magugulat kayo, may mga nagtatanggol pa rin. Parang ngi. Ha? Bobo ba kayo? Pinagtatanggol nyo pa rin? Tangina niyan. Kalokohan. Kitang-kita nyo na eh. Andiyan dyan na eh. Utangin ng mga bayad to, mamatay na kayong lahat. Gago. Lahat ng mga bayad. Mga buwisit kayo. Nagkakaganito na yung bansa natin. Inuuna nyo mga sarili ninyo. Akala nyo siguro ganun-ganun na lang, ano? Ayan, may bagyo na naman, ano? Ayaw natin ng bagyo. Pero ano ba tawag? Palakas ng palakas yung hagupit ng mga bagyo. Bahala kayo dyan. Luzon naman ang madalas tinatamaan, ano? Nakakaawa lang yung mga nadadamay. Pero pinapack-check at pinapack-check tayo. Lalong lumalala yung mga bagyong dumarating. Hindi lang basta bagyo eh. Kahit habagat lang, malala eh. Kahit simpleng pag-ulan lang ng 2 oras, 1 oras, may baha na, malakas na. Ano, pagtatanggol nyo pa rin, titignan nyo lang yung mga kababayan nyo. Bayad kayo eh, nagpapakasasa kayo eh. Nakikita nyo yung mga kababayan natin, kawawa oh. Tangin na talaga tong mga to. Mga makasarili. Mag-isip naman kayo ng tama, kahit isang beses lang, isang malakasan. Magkaisa, no? Alam nyo naman, napakatino ng mga Duterte. Ginagago nyo lang sarili nyo eh. Hindi, pumapatayan. Hindi, walang matino. Pero lisensya mo, no? 10 taon. May passport ka, 10 taon. Tangin na naman, no? Niloloko mo na sarili mo. Hindi, Duterte, walang nagawa. Duterte, putang. Alokohan. Sira ulo mo nun. Dinadaya mo sarili mo. Uulitin natin sa bagay.
Meron talagang mga tao ayaw daw sa tama. Nakalagay pala yun sa Biblia. Mas gusto sa kasamaan. Ganun siguro talaga mga kapatid. Pasalamat na lang ako sa mga subscriber ko. Ulit-ulitin ko. Mahal nila ang Pilipinas. Hindi naman sa Duterte ang gusto nila. Nakikita kasi nila na Duterte nakakaramdam sila ng may tunay na pagbabago. At dun sa mga, ikaw din, bayaran ka rin eh. Di ba? Ganun, no? O, di mamatay na bayaran. Yan lagi yung sasabihin natin. Sasabihin mo yun, si Cara David ba yun, ano? Ang ganda ng hiling niya eh. Ganun na lang, no? Halimbawa, makikipagdebate ka dun sa mga bayaran. No? Labang kayong dalawa. Una mong sasabihin, sana po, bawian lahat ng buhay yung mga bayaran. Pati yung kasulok-sulukan ng anak. O kaya, manumpa muna sila. Lahat ba nang sasabihin mo, totoo, hindi ka binabayaran? Gano'n mo. Sabihin mo nga, mamatay na mga magulang mo, mamatay na anak mo. Lahat sabihin mo. Tignan natin kung kaya niyang saluksokin sa puso't isip niya. Yung word na yun, baka sabihin niya, wag mo naman idadamay yung mga ganyan. Pwede mong idamay. Wala namang mangyayari kung hindi ka naman bayad, di ba? O, nanunumpa. Ako ay nanunumpa. Hindi ako bayaran. Dahil man ng ganyan. O. Eh kung hindi talaga bayad, may mangyayari bang masama doon? Wala. Eh paano kung bayad? Eh di tinaya mo yung buhay ng mga anak mo. Mga kapatid, doon tayo lagi sa tama. Huwag tayong sumunod sa mga kupal-kupal dyan. Palalim na po ng palalim ang sakit ng nararamdaman ng mga kababayan natin sa ginagawa nila kay Tatay Digong. Hindi pa sila kontento. Nababagalan sila. 3 kaso lang. Biro mo, 3 lang pala yung counts. Sabi nila, 30,000 ba yun o 6,000? Nakalimutan ko na eh. O, tapos ngayon, dadalawin nila. Kunwari, welfare. Ano ba tawag doon? Check. Yung mga ganon. Nag-aalala tuloy yung mga pamilya, oh. Grabe to. Walang mga puso talaga. Magpasa hanggang ngayon, wala tayong nakikitang malalakihang mga project. May mga bansa pa na umurong na. Ayaw na nila kasi nga kurakot dito eh. Tapos sinusisisi nila? Duterte. Walang kwentang bansa kung ganito pa rin. Walang mangyayari mga kapatid. Palike naman po ng ating video. Maraming salamat. Oh my God, we'll be back again.